TV. Oh yeah, showbiz chika na Hello po sa lahat po ng mga nagmamahal kay Miss Catherine Bernardo, dahil si Miss Catherine ay meron po siyang personal na pinasalamatan, bago po matapos ang taong 2025. So, panoorin natin yan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So, ngayong araw, pag-usapan na natin ito dahil talaga namang mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang pinasalamatan ni Mr. Catherine Bernardo ngayong taong 2025, So dahil sa nagdaan pong Christmas, ang naging kasama po ni Miss Catherine ay yung kanyang pamilya. Yun lang po yung kanyang kasama. At talagang in-spend talaga ni Miss Catherine Bernardo yung kanyang oras para sa kanyang pamilya dahil syempre pagpasok ng taong 2026, alam po natin na magiging busy na naman itong si Catherine sa pagharap po ng panibagong taon para sa kanya. Kaya naman sobra po yung kanyang pagkukumahog. At ito rin po talaga yung nagpapakita na pamilya lang talaga niya yung nakasama niya ngayong mga selebrasyon. Wala pong ibang tisoy at ibang mga politiko na nakasama si Catherine, na sinasabing jowa daw ni Catherine. My God, hanggang ngayon yun pa rin ang usap-usapan niya. Magta 2026 na guys, kaya naman leave it to her. So, isa sa mga pinagpasalamat ni Miss Catherine Bernardo is yung mga taong sumuporta sa kanya for the past 2025 dahil talagang ramdam na ramdam po ni Catherine yan yung inyong mga suporta. At the same time is pinasalamatan din ni Catherine Bernardo ang sumuporta dun po sa first ever produce ng kanyang nanay ni si Mama Min, dun po sa kanya pong movie na Anne Mary ni Miss Angelica Panganiban. Nauna ng pinasalamatan ng producer si Mrs. Min Bernardo dahil ito sa mga co-producer ng Anne Mary. Nagpasalamat po si Catherine Bernardo kay attorney, dahil attorney Joji V. Alonso kay Catherine Bernardo kasama ang buong pamilya dahil sinuportahan ang pelikula nilang Anne Mary. Caption ni attorney Joji sa larawang ipinost niyang kasama ang pamilya Bernardo upon arrival from a Hong Kong trip, Sabi ni attorney Joji sa larawang ipinost niyang kasama ang pamilya Bernardo upon arrival from a short trip to Hong Kong with my family, back to work mode na agad. Hinabol sa screening ni Catherine and her entire family straight from the airport. Kat and her dad were all praises for the movie. Syempre, from ear to ear ang ngiti namin ni Mama Min. What way to end by 2025. And tomorrow is a new day, a new year. Catch Anne Mary in over 140 cinemas nationwide. Alam niyo, marami po nagsasabi maganda yung Anne Mary lalo-lalo na po sa mga mag-asawa. Parang ang galing ni Angelica Panganiban. Gusto ko nga talaga siyang mapanood actually. Kasi ang napanood ko pa lang yung kay Vice Ganda. At masasabi kong ito yung magaling na na ginanapan ni Vice. At the same time, ito rin yung parang sobrang ang ganda nung convey nila na message dito. It's about sacrifices, a sacrifice of ng isang ina. Kaya naman susunod natin panonoorin itong Anne Mary. Nauna ng pinasalamatan ng producer si Miss Min Bernardo dahil ito sa co-producers ng Anne Mary kasama ng Sinico Production. Sa magkaiwalay na post, binanggit ng Quantum Producers na wala pang 100 sinihan ang pinapalabasan ng Anne Mary, pero dahil sa word of mouth, bukod sa magagandang reviews, ay nadadagdagan na ito. Sabi niya, Anne Mary opened to 96 cinemas on Christmas Day. A week later or a New Year's Day, we opened 146 cinemas. Thank you to the very positive word of mouth we have gained at Bernardo Min, and I are most grateful to everyone who has seen Anne Mary and to everyone who will still watch Anne Mary today and in the coming days. So sa kasalukuyan ay nasa ika-4 na pwesto na ang Anne Mary dahil umakyat ang Bar Boys After School, pero hindi nagkakalayo ang gross ng dalawang pelikula sa 51st Metro Manila Film Festival. So nagkaroon pa nga po to ng malaking kontrobersya kasi nga 'di ba parang ang nanalo po na Best Actress ay itong
yung bagong actress na gumanap dun po down sa Imperfect, no, na ano po siya, isa po siyang Down syndrome po case, and then siya po yung nanalong best actress. Sabi ni Angelica na parang pinaghandaan niya po yung kanyang speech, pero syempre nilaban din ng ilang mga netizen yung nanalo na best actress, kasi nga naman 'di ba, according to Mr. Oji Diaz, despite dun po sa kanilang kalagayan ay nakakaarte sila, kaya po talagang pinili siya ng mga hurado na maging best actress. Pero yun nga, sobrang happy na rin si Miss Catherine Bernardo na kahit papano is merong other, kasi kung sakasakali man si Miss Catherine ay magse-settle down, 'di ba? At maglalaylo na siya sa showbiz, meron pang other form pwedeng pagkakitaan si Mama Min. Pwede siya maging producer, 'di ba? Kasi this is the sign na talagang pwede siya mag-produce ng mga movies, 'di ba? At the same time, katulong niya at katuwang din niya yung kanyang anak. Syempre, decision po ni Mama Min yun dahil pera niya yon, 'di ba? Magkaiba naman sila ng pera ni Catherine. Si Catherine po kasi may sarili na siya mula po nung nagka-legal age na siya. Is sabi ni Mama Mi, nasa kanya na po yung kanyang mga income, yung kanyang pera. Pinabayaan na ni Mama Mi na siya yung mag-handle kasi nga nasa tamang edad na siya. Since si Mama Mi naman po, syempre kahit po papaano, hindi man po natin alam, pero mas marami po sila mga businesses na nagiging source din ng kanilang income, 'di ba? Yun po yung kanilang kanilang mga storya sa buhay. Kaya naman sobrang pasasalamat din si Catherine Bernardo dahil nakita niya po yung suporta, no, ng marami para po dun sa pelikula na ne-produce po ng kanyang nanay. At the same time is kasama din po, no, kasama ni Miss Catherine ang kanyang buong pamilya na nanood po ng Unmarry for You. Pero wala pa po ako nabalitaan na parang nagpa-black screening si Miss Catherine Bernardo dun po sa pelikula ni Vice. Diba kung matatandaan ninyo, parang naging pa nga yun, naging trending pa kasi parang napuwersa daw si Catherine na pa-black screening para sa pelikula ni Vice Ganda. Parang medyo imposible kasi syempre may pelikula din po yung nanay niya, 'di ba? Kung meron man siyang dapat ipa-black screening, walang iba yun kundi yung pelikula ng nanay niya bilang pagpapakita din ng support, no, dito po kay Mama Min. At the same time, syempre para rin po talagang business po nila yan so income po nila yan, so kaya naman na imposibleng mangyari yun. Pero sa ngayon, wala pa tayong nababalitaan na ginawa na ni Miss Catherine Bernardo yung sinabi ni ni Vice Ganda na magpapa-black screening nga si Catherine Bernardo. So, yun ang abangan natin kasi tapos na po yung Pasko, tapos na yung New Year, tapos na yung coronation night sa mga awards po ng mga movies. Pero wala tayong nababalitaang ganun. So, anyways, so we are so happy na nagre-reinvent na din si Mama Mi ng panibago niyang parang journey, no, sa buhay. Kaya naman sobrang thankful din si Miss Catherine. Ano kaya ang ilulook forward natin for Catherine Bernardo this year 2026? Aamin na kaya si Catherine patungkol sa kanyang love life? Sino kayang maswerteng lalaki yun, ano? So, yan ang aabangan natin. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone.